Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR naglaan ng 18 million pesos na halag ng fisheries livelihood projects sa Aurora. Si Michael Taroma ng PIA Gitnang Luzon sa Balitang Pambansa. Naglaan ng 18 milyong pisong halaga ng fisheries livelihood projects ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na para sa lalawigan ng Aurora ngayong 2025. Kabilang sa mga ibibigay sa mga mangingisda ang mga bangka, gill nets, tuna handlines, lambaklad at payaw upang mapataas ang kanilang huling isda, partikular na ang tuna. Ayon sa BIFAR Fisheries Regulatory Officer Luther Tangson, tatanggap din ang mga katutubong mangingisda ng mga spear guns bilang pagsuporta sa kanilang katutubong pamamaraan ng pangingisda. Kinilala ang bayan ng Dingalan bilang susunod na tuna capital ng bansa kung saan nakapagtala ito ng halos 500,000 kilo kada taon sa Community Fish Landing Center nito. Mula sa Philippine Information Agency, Gitnang Luzon, Michael Taroma para sa Balitang Pambansa. Isinasaayos ng Department of Health ang Public Financial Management Strategies para mapanatili ang critical health program sa pamagitan ng Transition and Public Financial Management Plan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, dinetalye ni Secretary Ted Herbosa ang iba't ibang pagkukunan ng domestic financing sa gitna ng napaulat na pagbaba ng foreign fund allocation sa Pilipinas. Layo nito na dagdagan ng domestic health financing sa pamagitan ng pag-mobilize sa PhilHealth reimbursements, pag-optimize sa DOH budget utilization at pagkuha ng alternatibong funding sources tulad ng grants, loans at investments. Nakipagtulungan ng DOH sa Philippine Country Coordinating Mechanism for the Global Fund para tugunan ang tinatayang funding gap sa HIV/AIDS, malaria at tuberculosis programs. Paano? Number one, ang unang source niyan, kukunin ko sa budget ko. Like ako, may mga budget on health promotion. Isasama ko na yung dating ginagastusan ng Global Fund, isasama ko bigla sa budget ng Health Promotion Bureau ng DOH para matulungan itong kampanya laban sa HIV.